Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, lumipad na ang stock market at mukhang dire-diretso na ang pagtaas ng market po natin. If you are interested na maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari, stay tuned. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, bakit lilipad na ang stock market? Para po sa mga baguhan po sa stock market para maintindihan po natin yung mga galawan po. Bakit gano'n? Kasi sometimes no, it is really important po no that we understand ano po ang nangyayari sa paligid po natin. And of course, no, bago po tayo magumpisa, there is no certainty in life, no? At pati sa stock market wala pong certainty po, no? Hindi po natin mape-predict accurately ang movement ng market, pero we can think in terms of probabilities, in terms of chances, no? And the chances today, no, ay higher. Mataas po ang chance na maganda ang pag-angat na po ng market po natin. At meron pong dalawang reason na kailangan po natin i-consider. Yun po ang pag-uusapan po natin. Yung number one po ay alam na po ng lahat ng tao. Pero i-review po natin, no, para po sa mga baguhan po sa inyo, no? Yung BSP rates po kasi interest rates po ay pababa na po at ito po ang signal po ng ating Bangko Sentral na ibinaba na po nila no nung August, nagbaba na po sila ng interest rate at ang mga bali-balita po talaga ay mukhang dire-diretso na pong babawasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate. Susundan po nila ang galawan ng US Fed doon po sa Amerika. Okay, September 20 po to. So, bagong-bago lang po ang mga balita po na to. So, alam na po natin na pababa na po ang interest rate. Yun po ang signal. So, bakit Kuya John na tataas ang stock market kapag bumababa ang interest rate? Kasi ganito po yan. Ang sabi po ng mga investor, pag isipin nyo po na interest rate po, para po yung gravity. Halimbawa po ako, no? Nandito po ako sa Earth. Dito po sa Earth, pag tumalon po ako, 2 inches lang ang pinakamataas na talon ko. Sa laki ng tiyan ko, no? Sa laki ng noo ko, 2 inches lang ang talon ko. Kasi mataas po ang gravity dito sa Earth. Pero pag pumunta po ako sa buwan, pag nasa buwan po ako, napakababa po ng gravity po doon. Kaya pag nandun po ako sa buwan, ang talon ko po doon ay napakataas. Lilipad po talaga ako doon para akong Michael Jordan po doon. So, ganon niyo po iisipin po ang interest rate para po itong gravity na kapag ito po ay mababa, mataas po ang nililipad ng stock market, no? Parang ganun po, no? In general po, pero not always the case po, no? Okay, bibigyan ko po kayo ng mga reason kung bakit nagkakaganon, no? Number one reason po, cheaper borrowing cost, no? Na-explain ko na po ito multiple times before, no? Ang mga companies po dahil mababa na po ang cost of borrowing, no? Mababa na umutang, mura na umutang, no? So, ang mga companies po, no? Nag-uumpisa na pong umutang po yan para makapag-expansion po sila at palakihin ang negosyo po nila, palawakin, no? Kasi pag mataas mong interest rate, syempre natutulog po muna yan, nag-aantay-antay yan. Ayaw nila ng malalaki ang interest kaysa sa utang. Pero pag mura na, ayun na, mag-expand na mag-expand yan. Uutang na sa bangko, mag-i-issue na ng bonds and everything kasi mura na ang borrowing. So magkakaroon ng maraming expansion po, no? Number two, higher consumer spending. Kasi po ang mga tao, mura na ang credit, no? Uutang na tayo sa bangko, bibili na tayo ng ganyan, bibili na tayo ng ganon, bibili na tayong kotse, okay, spend na kasi nababa na, is cheap na po, mas mura na po ang umutang. So, uutang po ang mga madlang people, no, para mag-consume at gumastos sila ng gumastos. At katumbas po nito na nag-expand yung mga company, tapos yung mga tao gumagastos. So, nagmi-meet up yung dalawa pong ito, yung supply and demand. So, napakaganda po, dumadami po talaga ang activity sa economy, kaya gumaganda po ang economy po, no? And also po, kailangan niyo po maintindihan, this is also very, very important to, lower na discount rate, no? Kasi ang mga valuation model po, no, ng karamihan po, no, ng mga market participant po, lalo-lalo na yung mga malalaking funds, no, gumagamit po yan ng mga valuation model to come up with a fair
value, no? At ginagamit din po nila itong interest rate po ito sa kanilang calculation. So pag mas mababa po ang interest rate, ibig po sabihin, binababaan din po nila ang kanilang discount rate, no, sa future cash flow. Kaya pagdating po sa present value, mas mataas po ang value po ng nako-compute nila, ng value ng mga stocks po na pwede nilang pag-invest na, no? So lilitaw sa mga valuation model na mas mataas ang fair value today. So investors are more willing, no, to pay more, no, sa kanilang mga investment na gustong pasukan po. So ganun po yan, no? Okay, so kung hindi ko po masyado maintindihan, okay lang po yan kasi marami naman pong reason kung bakit gumaganda po ang stock market kapag mababa interest rate, no? Ayan, isang example po, attractiveness versus bonds. Kasi po kapag ganito po mababa ang interest rate, bumababa din po, no, ang yield ng mga bonds. Bakit bumababa, Kuya John? No? Halimbawa, hindi ako ng example, no? Ako po yung isang company. Marami pong scenario ko yan na papababa po nito, no? Ang yield po ng mga bonds. So, bibigyan ko lang kayo ng isang scenario. Halimbawa, no, magi-issue ako ng bagong bond, no? Isa akong company. Bakit ako maglalabas ng 8% na bonds? 8% ang coupon, no? Kung uutang ako sa bangko 3% lang. So ano ko, syunga-syunga. Ang laki ng difference. Uutang na lang ako sa bangko. Hindi ako maglalabas ng 8% na bonds. Kung maglalabas ako ng bonds, hindi bababaan ko lang din ang coupon niyan. Malamang gagawin ko 4 or 5%. So, ibig pong sabihin, bababa po talaga ang mga yield ng mga bonds, no? So, kung bababa po ang mga yields ng mga bonds, ang mga investor po, maghahanap po yan ng ibang attractive na investment opportunity. At isa sa kino-consider na po niyan, kung hindi sila makapag-invest sa bonds, saan sila pupunta? Sa stock. So, dadaas po ang demand sa stock. So, pataas po ang price ng stock market po, ng mga listed companies po sa stock market. Maliwanag po ba? Sana nasusundan po ninyo, no, attractiveness versus bonds ng mga stocks po. Kaya lumilipat po ang stock market po, no? Okay. So pupunta na po tayo sa number 2 reason kung bakit po, no, sa tingin natin gaganda na po ang takbo ng stock market po natin. Kasi po, ang sabi po ng Bangko Sentral, no, binabaan po nila ang bank reserve requirements. Binabaan po nila ng 250 basis points. Ang laki po niyan. 2.5% po yan, no? Binaba po nila sa 7%. Ayan. So, kasi ganito po yan. Ang mga bangko po, guys, no, hindi po familiar, no, sa bank. Pag nag-deposit ka po sa bank ng 100,000, syempre kung ang bangko lang ang masusunod, ipapautang nila lahat 'yan para malaki ang kita po nila, no? Okay. Pero hindi po kasi ganoon, no? Kasi kung basta pautang lang ng pautang ng bangko, ang laki po ng epekto nito sa economy. Kaya po nire-regulate po ito ng central banks na kailangan hindi lahat ng dinideposito po natin ay pwede pong ipautang ng mga bangko, no? So kailangan meron po silang nire-reserve, no? May reserve po. Hanggang dito hindi mo po pwedeng ipautang, no? Okay. So ngayon 7% dapat ang reserve, no? Kung pasok ka ng 100,000, 7,000 dapat hindi nila pwedeng ipautang. Yung 93,000, pwede na po nilang ipautang po yan. No? Okay, ito po yung sinundan din po ng article ni Miss April Litan, no? Na yung pagbaba po ng reserve requirement, no, ay makakaganda sa mga banks at mukhang lilipad ang mga bank stocks. No? In my opinion, totoo po yan. Pero hindi lang po bank ang makikinabang po dito. Lahat ng company makikinabang po dito sa pagbaba po ng bank reserve. Napakalaking epekto po nito. Kasi po, tataas po ang credit supply. Okay po, guys. Kailangan important po na matutunan po ninyo to, no? Hindi lang po pera ang pambili ng goods and services, no? Contrary sa common na iniisip ng mga tao, no, na hindi po familiar sa economy, hindi lang po pera o cash ang pambili po ng goods and services. Kasama po ang credit. Actually, mas malaki po, no, na panggastos ng companies at mga tao ang credit rather than cash, no? Halimbawa, wala kang pera, okay? Matagal pa sahod mo, iswipe mo yung credit card mo o di nakabili ka. Nakabili ka ng gadget na gusto mo, sinwipe mo yung credit card mo, utang po yun. Wala talagang pera na nag-i-exist. Pero nakabili ka ng goods and services. And yung binilhan mo, no, ng goods and services by swiping yung card,
hindi sana siya kikita pero kumita siya. Kasi nag-swipe kayo ng credit. So yung kinita niya, ipanggagastos din niya yun. So nagkakaroon ng ripple effect. So ito po ang tinatawag talaga na na credit supply. Malaking credit supply po ang nangyayari kapag ganito po na binababaan po ang bank reserve po, no? Ayan. At may ito mga konting mathematics, wag na po natin masyadong pansinin po ito. Baka dumugo lang po ilong natin, no? Ayan, pero gusto ko itong ganitong mga math po, no? Okay, no? So kasi ito po nga bank reserve requirement, it affects the supply of credit po, no, dito sa ating economy. Theoretical supply. Of course, hindi naman natin ma-reach yung theoretical limit po na yan, pero tataas po ang supply ng credit by lowering the bank reserve requirement, no? Kasi the bank can lend more money that can be deposited to another bank and lend to another person na pwede niya i-deposit to another bank. So, nagkano po yun, ipaikot-ikot po yan, nag-i-increase po talaga ang supply of credit, no? So, before, ang sabi po sa article, no, 9.5% po before, no, ang bank reserve requirement po, no. So ibig pong sabihin ang multiplier po ng credit supply po, no, is 10.5, no. So yung real money na pumapasok sa banking system na multiply po ito by 10.5, ganun po karami ang nagiging supply of credit. Again, theoretical po ito, no. Okay, no. Now na 7% po, no, ang multiplier po natin ay naging 14.29 na. So dumami po ang supply ng credit. Tingnan po ninyo, from 10.5 naging 4.29. Ang daming credit po yan na bigla mong i-infuse sa economy. So talagang may epekto po ito, no? Okay, kung hindi niyo po masyado maintindihan, wala pong problema. Kung nahihirapan po kayo na mag-gets po yung ganitong mga theoretical discussion tungkol sa economy, wala pong problema. Ito po ang pinaka-shortcut po niya, no? Dalawa. Mas mababa ang interest, no? Una, okay, mababa interest. Ibig sabihin, mura lang ang interest pag umutang ka. Pangalawa, mas maraming credit ang pwedeng ipautang sa ating lahat. So ano mangyayari? Di uutang ng uutang ang mga tao. Tapos yung uutangin, ipang shopping ng consumer at ipang i-expand ng company. So magiging lively, sobrang lively po ng economy po natin at tataas ang mga transactions. Dadami po ang transactions sa ating economy. Increasing po, no? Ang economy po natin. So maliwanag po ba? Ganon po at nagkakaroon po ng tinatawag na wealth effect, no? Yung combination ng lower rates and increase in credit supply, no? Kasi more people borrowing, no? More spending in the economy, both companies and consumer. Ang daming spending na nangyari, which is very good po, no? This will spark the economy to go higher po talaga. Kaya po ang stock market din po ay nadadamay po dyan. Okay, maliwanag po ba? At hindi lang po talaga bank sa makikinabang. Lahat ng companies ay magkakaroon at ito po ay magkakaroon ng positive feedback loop. Maraming company ang kikita. So, kikita kasi sila, no? Expand sila na expand, no? At marami silang customer na bago na order. So yung mga company na to nakikita na mas malaki o order na mas marami sa kanilang supplier. Tapos yung supplier nila kikita na mas malaki o order pa na mas marami sa supplier ng supplier and on. Ripple effect po talaga po yan, no? Okay, feedback loop, positive feedback loop talaga na talagang dire-diretsong gaganda at aangat po ang economy po natin. Ganun po yun. That is why it looks like gaganda economy and most probably ay makakatulong po ito sa pag-angat ng ating stock market, no? Pero may malaking but po yan. But that is mangyayari at tutuloy-tuloy po ang lahat po ng yan kung totoong tamed na po ang inflation sa Pilipinas. At yan po ay hindi ko po kayang sagutin kung totoong tamed na ba ang inflation sa Pilipinas. Kasi po kapag ito po ay binaba ang interest rate po, no? At tinaasan ng credit supply, it can trigger po inflation. So kung matitrigger po ang inflation, makaibalik din po nila ulit sa dati. Babawasan nila yung credit supply at bababaan po nila interest rate, no? So mangyayari lang po ang lahat po ng ito kung talagang totoong tamed na po ang inflation sa ating bansa. Well, anyways, introduction lang naman po to sa economy at how stock market works, no? Na sana po nakatulong po sa inyo, no? Para mas maintindihan po ninyo yung nangyayari po, no? Sa ating paligid. And sana makatulong po sa inyong decision making. So ano tingin niyo po ba, guys, no? Paid na ba talaga
talaga at lilipad na pa talaga ang ating stock market? Pa-comment naman po sa baba. At para mas maintindihan po ninyo ito pong credit supply na pinag-uusapan ko po, no, I highly recommend na i-search po ninyo sa YouTube ito pong video ni Ray Dalio, no? Legendary po ito, no? Bilyonaryo po ito. At ang fund po nito, daang billion po ang fund po nito, no? Meron po siyang video na how the economic machine works. Napakagandang introduction po ito, no, sa credit cycle na marami po kayong matututunan po. Ang ganda po ng pagkakagawa nito. Panoorin po ninyo, no. At side note lang po, bago ko po tapusin, dito ko po iiwan po, no, ang video po na to. Marami pong naiinis na investor sa buong mundo sa ating modern times kasi po ang economy po at ang market sa buong mundo ay heavily manipulated by central bank. Minamanipulate po ng central bank by pushing yung interest rate high, credit supply down, up, down, up, down. Namamanipulate po nila ang nangyayari sa ating economy. So, marami pong nabubwisit po dyan. Kasi bakit gano'n? Napaka-unfair. And actually, isa po itong bagay na nagtitrigger din po. Kaya rin po itong mga cryptocurrency po, no? This is one angle, no? This is a way of rebellion din po against central banks na hindi po nagugustuhan ng maraming investor ang galawan ng central banks. Kaya nagiging factor din po na yung iba they look into other things like cryptocurrency po, no? Yun lang po ang side note ko po. At for your further research kung talagang interested po kayong matutunan po ang mga bagay po na to. Ayun lang. Ang daldalan po natin ngayon. Paano basahin nyo lang mga disclaimer po natin, no? So, like, share, subscribe lang po kung may natutunan po kayo, no? And always, salamat po sa support po ninyo. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.